Claire, gising na anak. Malilate ka na sa eskwela. Sigaw ng ina mula sa kusina. Apo, Nay. Sagot ni Claire habang nagmamadaling ayusin ang buhok at bitbitin ang lumang bag. Paglabas niya ng silid, naamoy niya ang mainit na kape at pritong tuyo. Sa labas ng bahay, nag-aararo ang kanyang ama gamit ang kalabaw. Magandang umaga, Tay. Bati ni Claire. Aba, gising na palang prinsesa namin. Bagong ligo pa. Biro ng ama. Anak, huwag mong kalimutan ang payong mo. May balita sa radyo. May paparating daw na bagyo. Bagyo na naman, Tay? Napakunot noo si Claire. Oo, pero sanay na tayo. Sagot ng kanyang ina habang inaabot ang kanyang baon. Basta, mag-iingat ka. Huwag kang magpapabasa. Ngumiti si Claire, pilit pinatatag ang loob. Apo, Nay. Apo, Tay. Sanay na po tayo sa ulan. Hindi naman ako takot. Ngunit sa loob niya, alam niyang hindi totoo yon. Bata pa lang siya. Takot na siya sa malakas na hangin. Mula nang makita niyang bumuwal ang punong mangga malapit sa bahay nila, 1 taon na ang nakalipas. Simula noon, bawat pag-ihip ng hangin ay may kasamang kaba sa kanyang dibdib. Habang papalayo siya sa bahay, sumilip siya sa langit. Madilim ang ulap sa may bundok at tila may ibinubulong ang hangin. Mahina siyang nagdasal. Sana lumagpas lang yung bagyo. Bumagyo nung araw na yon pero ligtas siyang nakauwi pagkatapos ng klase. Sama-sama silang nagpasalamat sa Panginoon dahil ligtas silang lahat. Lumipas ang mga taon, lalong naging masipag si Claire. Siya ang laging top sa klase at laging ipinagmamalaki ng mga guro. Kahit pagod sa bukid, nag-aaral pa rin siya sa ilaw ng gasera. Pangarap niyang maging guro balang araw para matulungan ang iba pang batang katulad niya. At dumating na nga ang araw ng kanyang graduation. Yun na ang araw na pinakahihintay ng magulang niya. Maaga pa lang, inayos na ng ina ang kanyang damit. Puting bestida na may simpleng laso sa bewang. Habang nag-aayos, napansin ng ina ni Claire na malalim ang kanyang paghinga. Kinakabahan ka ba, anak? Tanong nito. Hindi po, Nay. Natutuwa lang ako. Sa wakas, makakapagpatuloy na ako sa college. Pangarap ko to para sa inyo. Sagot niya habang nakangiti. Yan ang anak namin. Sabi ng ama, sabay abot ng maliit na sobre. Kaunting pera yan. Baka gusto nyong mag-celebrate ng mga kaibigan mo. Kumindat pa ang kanyang tatay. Salamat po, Tay. Hahabol na lang kami, anak. May aayusin pa sa bukid. Sabi naman ng kanyang ina. Ngumiti naman siya. Sige po, Nay. Tay, basta ha. Gusto kong kayo ang unang makakita ng diploma ko. Maaga siyang umalis sakay ng tricycle. Habang tinatahak ang mabatong daan, tumingin siya sa langit. Madilim ang ulap at parang nagbabadya ng ulan. Nalungkot si Claire dahil hindi nakarating ang magulang niya sa paaralan. Habang tumatanggap siya ng diploma, napatingin siya sa langit. Madilim na at malakas ang hangin. Para to kina nanay at tatay, bulong niya sa sarili. Pagkatapos ng seremonya, tinawagan niya ang mga magulang. Ngunit walang sumagot. Tinawagan niya ulit, ngunit puro static lang ang naririnig. Siguro nasa daan na, sabi niya at pinapakalma ang dibdib. Makalipas ang kalahating oras, mas lumakas pa ang ulan. Tinakpan niya ng bag ang ulo at nagtago sa ilalim ng bubong ng paaralan. Nagsimula na ring mag-uwian ang ibang estudyante. Ngunit wala pa rin ang mga magulang niya. Hanggang sa may dumating na isang tricycle. Basang-basa sa ulan ang driver. Hinihingal ito at nagtanong. May taga Barrio San Roque ba rito? Lumingon si Claire at agad na sumagot. Ako po. Bakit po? Huminga ng malalim ang tricycle driver. May aksidente dun sa kalsada. May tumagilid na jeep. Sabi ng mga tao, mag-asawang magsasaka raw mula sa San Roque. Nawala ang boses ng lalaki sa pandinig ni Claire. Para bang biglang tumigil ang mundo. Lumamig ang paligid at ang bawat patak ng ulan ay parang tumatama sa puso niya. Hindi pwedeng sila yon.
Bulong niya, halos pabulong sa sarili habang nanginginig. Tumakbo siya palabas kahit malakas ang buhos ng ulan. Hindi alintana ang hangin at tumataas na tubig. Sa gilid ng kalsada, nakita niya ang taong nagkukumpulan. May dalawang katawang tinakpan ng kumot. "Nay? Tay?" Mahina niyang sabi. Ngunit wala nang tugon. Umupo siya sa putikan, niyakap ang sarili at humagulgol. Ang mga tao sa paligid ay tahimik na nakamasid at walang masabi. Mula ng araw na yon, nagbago ang lahat para sa dalaga. Ang ngiti niya na dati ay parang araw, napalitan ng mga matang puno ng lungkot. At tuwing umuulan, kahit gaano kahina, nanlalamig pa rin ang kanyang kamay at mabilis ang tibok ng puso. Nawala man ang kanyang mga magulang, naiwan sa kanya ang lupain, ang kalabaw at ilang alagang baboy at manok. At doon, nagsimula ang bagong yugto ng kanyang buhay. Isang buhay na haharap sa mas mabibigat na unos, hindi lang ng panahon, kundi ng puso. Umagang-umaga pa lang ay balot na ng ulap ang baryo. Sa bahay ni Claire, tanging kandila at lampara lang ang nagbibigay ng liwanag. Nasa gitna siya ng silid, nakaupo sa sahig, hawak-hawak ang lumang larawan ng kanyang mga magulang. Ilang buwan na ang lumipas mula nang mangyari ang aksidente. Ngunit tila parang kahapon lang ang lahat. Hindi pa rin makapaniwala si Claire. Sa tuwing ipipikit niya ang mga mata, muling bumabalik ang lahat. Tahimik lang ang paligid, tanging tunog ng hangin sa labas at pagpatak ng ulan ang maririnig. 40 days ng kanyang mga magulang. Ang mga kamag-anak nila ay dumating isa-isa. May dalang bulaklak at nagdasal. Walang salitang makakapagpagaan sa bigat na nararamdaman ni Claire. "Anak, tanggapin mo to. Lahat tayo ay may takdang oras. Magpakatatag ka, iha," sabi ng tiyahin niyang si Dory habang hinahaplos ang kanyang likod. Tumango lang si Claire, hindi niya alam kung paano siya magsisimula. Sa maikling panahon, parang nawala ang lahat. Mga ngiti, halakhak at yakap ng magulang. Habang pinagmamasdan ang bahay, ang bawat sulok ay may alaala. Ang upuang kawayan kung saan lagi silang magkakasabay umiinom ng kape. Ang lumang mesa kung saan tinuturuan siya ng ama magbilang ng perang tinubo sa pagbebenta ng palay. At ang bintanang palaging binubuksan ng ina tuwing umaga para pumasok ang liwanag. Ngayon, tahimik ang lahat. Parang walang laman ng bahay. Umupo siya sa may harapan at tiningnan ang bakuran. Maliit lang ito, pero dito umiikot ang buong buhay ng pamilya nila. Ito ang pinaghirapan ng kanyang mga magulang. Ang lupang tinataniman ng palay at pinaghuhugutan nila ng pag-asa. "Hindi ko alam kung kakayanin ko mag-isa, Nay, Tay," mahina niyang sabi habang pinupunasan ng luha sa pisngi. Ngunit sa likod ng pangungulila, naroon pa rin ang alaala ng mga bilin ng ama. "Anak, kapag wala na kami, alagaan mong lupa. Yan ang dugo at pawis namin. Huwag mong hayaang mapunta sa iba. Huwag kang matakot sa hirap dahil lagi mo naman kaming kasama." Nilingon ni Claire ang kalabaw na nakatali sa puno ng mangga. Parang ramdam nito ang lungkot niya. Dumungaw ito at tila gusto siyang lapitan. Sa tabi nito, naroon ang bahay kung nasaan ang mga alaga nilang baboy at manok. Ito ang mga natitirang yaman ng pamilya niya. Kinabukasan, dumating ang kapitan ng barangay, dala ang ilang dokumento. "Claire, ito ang mga papeles ng lupa. Nakaayos na to sa pangalan mo. Sabi ng mga magulang mo, kung may mangyari man sa kanila, gusto nilang sa'yo mapupunta ang lahat." Tahimik siyang tumango, sabay yakap sa mga papel na parang hawak niya ang mga kamay ng mga magulang niya. Sa kabila ng sakit, naramdaman niyang may misyon siyang kailangang ituloy. Ang ipagpatuloy ang buhay na sinimulan ng kanyang pamilya. Lumipas ang mga linggo, unti-unti niyang inayos ang bahay. Tinakpan niya ang mga butas sa bubong, nilinis ang paligid, at muling nagtanim sa bakuran. Kapag bumubuhos ang ulan,
Mabilis siyang kumikilos. Itinatali ang mga hayop, tinatakpan ng mga pananim at isinasara ang mga bintana. Ngunit sa tuwing maririnig niya ang kulog, napapapikit siya. May kirot, may takot, pero pinipilit niyang maging matapang. Minsan, habang nag-iigib siya ng tubig, nilapitan siya ng kapitbahay na si Mang Tomas, isang matandang magsasaka. Claire, kailangan mo ng tulong sa bukid. Pwede kitang turuan mag-araro. Ngumiti siya kahit pagod. Salamat po, Mang Tomas. Alam ko pong hindi madali pero gusto kong matutunan para po hindi masayang yung iniwan ni na nanay at tatay. At doon nagsimula ang bagong yugto ng buhay ni Claire. Ang pagiging ganap na tagapagmana, hindi lang ng lupa, kundi ng lakas at determinasyon ng kanyang mga magulang. Araw-araw siyang bumabangon bago pa sumikat ang araw. Tumatayo siya sa gitna ng bukid, humihinga ng malalim at pinagmamasdan ang mga ulap. Minsan, may bagyong dumarating, minsan maaliwalas, pero hindi na siya tulad ng dati. Ngayon, alam na niya. Ang bawat unos ay dumarating hindi para siya isirain, kundi para siya ay patatagin. Sa tuwing darating ang ulan, tinitingnan niya ang kalangitan at mahina siyang bumubulong. Nay, Tay, salamat po at buhay pa ako. Ipinagpapatuloy ko po ang sinimulan ninyo. Sa labas ng bahay, unti-unti nang tumubo ang mga bagong pananim. At sa puso ni Claire, may unti-unti na ring umusbong na pag-asa. Doon niya napagtanto na ang tunay na pamana ng kanyang mga magulang ay hindi lang lupa, hayop o bahay, kundi ang lakas ng loob na bumangon kahit ilang ulit na siyang bumagsak. At sa pagpatak ng huling luha sa kanyang pisngi, napangiti siya dahil sa kabila ng lahat, buhay pa siya at may bagong simula na naghihintay sa kanya. Isang umaga, nagpasya siyang pumunta sa bayan para magbenta ng itlog at gulay sa palengke. Nakasuot siya ng simpleng bestida. May bitbit na bayong at bakas sa mukha ang pagod pero marangal ng ngiti. Claire, ang sipag mo talaga, iha! Bati ni Aling Berta, ang tindera ng tinapa. Kahit mag-isa ka na, hindi mo pinabayaan ang lupain ninyo. Sana'y ganyan din ang anak ko. Dugtong pa nito. Ngumiti lang si Claire. Kailangan po wala naman pong ibang aasahan kundi ang sarili ko. Habang nag-aayos ng paninda, biglang may nakabangga sa kanya. Tumila po ng ilang itlog at nabasag yon sa semento. Pasensya na. Miss, hindi ko sinasadya. Sabi ng isang lalaki habang agad siyang tinulungan. Tiningnan ni Claire ang lalaking nakabangga sa kanya. Matangkad ito, kayumanggi ang balat at pawisan. May maamong mukha at ngiting hindi agad niya makakalimutan. Okay lang kuya, wala yon. Sagot ni Claire, pilit na pinupulot ang mga itlog. Ako na dyan. Ako na. Nagmamadaling sabi ng lalaki. Ako nga pala si Anton. Baguhan lang ako rito. Isa akong kargador. Ngumiti si Claire. Ako naman si Claire. Dito lang ako sa kabilang baryo. Kaya pala parang pamilyar ang mukha mo. Madalas yata kitang nakikita sa palengke. Ako yung lagi nagbubuhat ng sako dyan sa gilid. Tumawa naman si Claire. Oo. Minsan nga nakikita kita ron. Ang lakas mo nga Nagpresenta si Anton na bayaran ang mga itlog na nabasag. Pero pinigilan ito ni Claire. Mula noon, palagi nang napapadaan si Anton sa pwesto ni Claire. Minsan ay bibili ng itlog, minsan naman ay mag-aalok ng tulong sa pagbubuhat. Hindi nagtagal, naging magkaibigan sila. Tuwing hapon, sabay silang nagkakape sa may pwesto ni Aling Berta. Magaan ang loob ni Claire kay Anton. Hindi ito tulad ng ibang lalaki sa bayan. Hindi mayabang, hindi mapagpanggap. Tahimik lang pero kapag nagsalita, puno ng respeto. Bakit ka nga pala napadpa dito sa lugar namin? Minsang tanong ni Claire. Umiling si Anton at ngumiti. Dito rin ako ipinanganak, pero lumaki ako sa Maynila. Kaso, sumuko ako sa Gularon. Gusto kong bumalik dito, sa tahimik na lugar. Magtrabaho ng barangal at makapagsimula ulit. Tahimik na nakinig si Claire. May kung anong katotohanang nangaakit sa tono ni Anton.
Para bang pareho silang tumatakas. Siya mula sa sakit ng nakaraan at ito naman ay mula sa gulong dala ng lungsod. Minsan, tinulungan ni Anton si Claire sa bukid. Maghapong nag-araro, naglinis at nagpakain ng mga alagang hayop. Pagkatapos ng trabaho, sabay silang umupo sa ilalim ng puno ng mangga. Buti pa yung kalabaw mo, hindi napapagod. Biro ni Anton habang pinupunasan ng pawis. Ikaw nga, parang kalabaw din, sagot ni Claire sabay tawa. Maghapon ng trabaho pero hindi umiimik. Ganun talaga, Sabi ni Anton sabay tingin sa kanya. pero mas mahirap pag mag-isa ka. Buti na lang may mga taong tulad mo na marunong ngumiti kahit pagod. Hindi alam ni Claire kung bakit siya napayuko. May kung anong init na gumapang sa kanyang dibdib. Matagal na panahon na siyang walang kinakausap ng ganito. Walang humahawak sa kanya ng may malasakit. Mula noon, mas madalas na silang magkasama. Tinulungan ni Anton si Claire sa mga gawain at kapalit nito, nililibre siya ni Claire ng merienda o tanghalian. Sa bawat araw na lumilipas, napapansin ni Claire na lagi na siyang nakangiti. Parang unti-unti, may bumabalik sa puso niyang dati ay puro lungkot. Isang gabi, habang nakaupo siya sa may bintana ng bahay, nakatingin sa buwan, napangiti siya. Siguro ito yung sinasabi ng nanay ko noon na darating ang araw, may bagong simula na kakatok sa pinto. Hindi ko naman inakalang ganito pala kasimple. Isang ngiti lang, isang mabuting tao, may pag-asa na ulit. At sa ilalim ng malamlam na buwan, naramdaman ni Claire ang kakaibang saya. Ang simula ng isang damdamin na magpapabago sa takbo ng kanyang buhay. Lumipas ang mga buwan at naging bahagi na ng araw-araw ni Claire si Anton. Lagi silang magkasama, sa palengke, sa bukid, maging sa mga pista. Kaya hindi na rin nakapagtataka na mapansin sila ng mga taga-baryo. Kung dati ay mag-isa si Claire sa lahat ng gawain, ngayon ay may kasabay na siyang tumawa, bumuhat at nag-aalaga ng mga hayop. Masayahin si Anton pero responsable at marunong makisama. Dahilan para mabilis siyang mapalapit sa mga tao. Claire, mabait yung lalaki sa'yo ah. Huwag mong papalampasin. Bihira ang ganyan. Biro ni Aling Berta sa palengke. Ngumiti lang si Claire. Nako, marami pa po akong ginagawa. Magkaibigan lang po kami ni Anton. Ngunit sa puso niya, alam niyang hindi. Iba si Anton. Sa tuwing magkasama sila, nakakaramdam siya ng katahimikan. Isang uri ng seguridad na matagal nang nawala sa kanya. Isang hapon, matapos nilang anihin ang mga tanim na gulay, sabay silang umupo sa ilalim ng puno ng mangga. Tahimik lang silang nakatingin sa papalubog na araw. Hangin lang ang gumagalaw at ang mga ibon ay unti-unting bumabalik sa kani-kanilang mga pugad. Claire, Bungad ni Anton. matagal ko nang gustong sabihin to. Pero natatakot ako. Tumingin si Claire sa binata. Bakit ka naman matatakot? Huminga ng malalim si Anton. Kasi ayokong mawala yung tiwala mo sa akin. Pero gusto kong malaman mo, minamahal na kita. Nagulat si Claire. Nagpatuloy pa si Anton. Simula nung una kitang makita, alam kong ikaw na yung babaeng gusto kong makasama habang buhay. Hindi agad nakapagsalita si Claire. Marahan siyang napayuko at sa dibdib niya ay parang may malakas na tibok na ayaw huminto. Anton, hindi ako sanay sa ganyan. Mahina niyang sagot. Pero kung totoo ang nararamdaman mo, hindi ko naman siguro kailangan takbuhan to. Kasi ako rin, nasanay na ako na kasama ka. Ngumiti si Anton. Ibig sabihin ba niyan, ako na? Tayo na? Napatawa si Claire. Oo, ikaw na. Tayo na. At doon nagsimula ang kanilang opisyal na relasyon. 3 buwan lang ang lumipas at halos buong baryo ay kilala na silang magkasintahan. Walang araw na hindi nakikita si Anton sa bahay ni Claire. Nag-aayos ng bubong, nagtatanim, nagluluto, o minsan ay simpleng nakatambay lang sa may bakuran kasama ang mga alagang hayop. Mabilis lumipas ang kalahating taon. Isang gabi,
Sa ilalim ng buwan, hinawakan ni Anton ang kamay ni Claire at marahang tinanong. Claire, gusto mo bang magpakasal sa akin? Hindi ako mayaman, pero kaya kitang alagaan. Napatitig si Claire at nang marinig yon, bumalik sa isip niya ang alaala ng mga magulang. Ang simpleng buhay pero puno ng pagmamahalan. Oo, Anton, pumapayag ako. Parang umilaw ang mata ni Anton sa tuwa. Agad niyang niyakap ng mahigpit ang kanyang girlfriend. Makalipas ang ilang linggo, naging masigla ang buong baryo. Ang kasal nila ay puno ng halakhakan, musika at mga ngiti. Habang naglalakad si Claire sa altar, suot ang puting bestida na tinahi ng tiyahin. Nararamdaman niyang kasama pa rin niya ang mga magulang niya. Tahimik na nakangiti mula sa langit. Matapos ang kasal, lumipas ang mga buwan ng kasiyahan. Magkasama silang nagtrabaho sa bukid, inayos ang bahay na kanilang tinitirahan at unti-unting umuunlad ang kanilang kabuhayan. Hanggang isang araw, habang nagluluto si Claire ay bigla siyang nahilo at napaupo. Nataranta si Anton at agad siyang inalalayan. Claire, ayos ka lang ba? Nahilo lang ako. Baka napagod? Mahina niyang sagot. Kinabukasan, nagpa siya silang magpatingin sa klinik sa bayan. Habang hinihintay ang resulta, kabado si Anton. Hawak-hawak ang kamay ni Claire. Lumabas ang nurse, may ngiti sa mga labi. Congratulations, Mrs. Reyes. Buntis po kayo. Napatakip ng bibig si Claire. Halos hindi makapaniwala. Tumayo si Anton, nangingislap ang mga mata. Talaga? Magkakababy na tayo? Tumango si Claire, luhaan pero masaya. Niyakap siya ni Anton ng mahigpit. Salamat, Diyos ko. Binigyan mo ako ng dahilan para mas magsikap sa buhay. Para sa anak natin, para sa pamilya natin. At sa sandaling yon, naramdaman ni Claire ang ganap na kaligayahan. Isang bagong simula, isang bagong pangarap, at pamilyang buong puso niyang iingatan. Mabilis na lumipas ang 5 taon mula nang ikasal sina Claire at Anton. Lalong tumibay ang kanilang pagsasama sa munting bahay sa tabi ng bukid, kung saan bawat umaga ay puno ng tawa ni Angelo, ang kanilang anak. Si Anton ay araw-araw na nagtatrabaho sa bukid, habang si Claire naman ay abala sa bahay at sa pag-aalaga ng bata. Minsan ay sabay silang kumakain sa ilalim ng puno ng mangga. Pagod pero masaya. Gabi-gabi, nagkasabay silang nagkukwentuhan bago matulog. Ramdam ni Claire ang tunay na pagmamahal sa bawat yakap at ngiti ni Anton. Sa paningin niya, wala nang kulang. Buo na ang mundong minsang winasak ng unos. Sa bahay nila sa tabi ng bukid, masaya nilang pinalaki ang kanilang anak na si Angelo. Isang masiglang bata na may bilog na mata at tawang nakakawala ng pagod. Maayos ang takbo ng buhay nila. May sapat na pagkain sa hapag, maayos na hanap buhay, at pagmamahalan na waring hindi matitinag. Si Anton ay naging masipag na haligi ng tahanan. Kahit pagod sa trabaho bilang kargador at minsan sa construction, hindi nito nakakalimutang magluto ng paboritong tinola ni Claire o maglaro kasama si Angelo. Tuwing linggo, sabay-sabay silang magdarasal sa simbahan at magpipiknik sa tabi ng ilog. Ngunit tulad ng lahat ng kwento, unti-unti may nagbabago. Nagsimula ang pagbabago nang inalok si Anton ng trabaho sa lungsod. Hindi dahil gipit sila, kundi dahil gusto niyang mas maayos na kinabukasan para sa kanilang pamilya. Claire, pagkakataon na natin to. Pagkakataon ko nang makapag-provide ng maayos sa inyo. Sabi niya habang magkasabay silang kumakain sa hapag. Sa bukid, sapat lang ang kinikita natin sa araw-araw. Pero sa lungsod, sigurado mas mataas ang sahod. Makakabili tayo ng bagong gamit sa bahay. Makakapag-aral si Angelo sa maganda at pribadong eskwelahan. Ayoko naman na habang buhay ay ganito lang tayo. Gusto kong mas maayos na buhay ang maibigay ko sa inyo. Tumahimik si Claire. Alam niyang mabuti ang hangarin ni Anton, pero may kaba sa kanyang puso. Anton, kapag umalis ka, halos buong linggo kang wala.
Kaya ko naman magtiis pero sana huwag mo kalimutang umuwi. Ngumiti si Anton, hinawakan ang kanyang kamay. Hindi ko kayo makakalimutan, Claire. Tsaka para sa atin naman to. Para sa kinabukasan natin at ng anak natin. Anton, huwag mong papabayaan ang sarili mo dun ha. At saka huwag kang lalabas kapag may bagyo. Alam mo naman yung takot ko. Ngumiti si Anton. Oo naman, ako pa ba? Lagi ko kayong uunahin. At umalis nga si Anton papunta sa lungsod. Noong una, halos araw-araw ay tumatawag pa si Anton. Claire, kumain ka na ba? Si Angelo, kumusta? At palagi namang sumasagot si Claire. Okay naman kami, Anton. Miss ka na namin. Madalas pa silang mag-usap ng matagal tungkol sa bukid, sa anak nila, o kahit sa simpleng ulam na niluto ni Claire. May halakhakan sa bawat pagtawag at laging nagtatapos sa mag-iingat ka dyan ha, mahal kita. Ngunit habang lumilipas ang mga linggo, unti-unting nagbago ang lahat. Minsan ay hindi na tumatawag si Anton ng ilang araw. Kapag nagte-text si Claire, minsan lang sumasagot at madalas ay puro maikli pa ang tugon. Ang dating masiglang, "Kumusta mahal?" ay napalitan ng malamig na, "Pagod ako, matulog na tayo." Kapag tinatawagan niya, laging out of coverage area. Mabilis na lumipas ang 2 buwan. Si Claire na dati laging masigla, ngayon ay madalas nakatingin lang sa bintana. Hinihintay ang tawag na hindi naman dumarating. Tuwing gabi, habang inaayos ang mga manok at isinasara ang kulungan, paulit-ulit niyang tinitingnan ng cellphone. Pero tahimik yon, parang piniling manahimik kasama niya. Isang gabi, lumapit si Angelo bitbit ang laruan. Ma, kailan po uuwi si Papa? Sabi niya kahapon daw pero wala pa rin. Sandaling natigilan si Claire. Pinilit pinanatiling matatagang tinig. Baka naging busy lang sa trabaho, anak. Bukas sigurado uuwi ng papa mo. Ngunit sa loob niya, ramdam na niya ang malamig na distansya na unti-unting lumalayo. Parang hangin bago dumating ang bagyo, tahimik pero nakakatakot. At alam niyang may paparating na unos na hindi niya kayang pigilan. Kinabukasan, dumating ang balita sa radyo. Isang malakas na bagyo ang paparating. Hindi ito karaniwang ulan, kundi bagyong magdadala ng matinding hangin at pagbaha. Agad na kinabahan si Claire. Bumalik sa isip niya ang araw ng aksidente ng mga magulang niya. Napahawak siya sa dibdib habang nakatingin sa madilim na kalangitan. Angelo, isara mo ang mga bintana. Huwag kang lalayo sa akin, anak. Habang pinipilit niyang ayusin ang mga gamit, sinubukan niyang tawagan si Anton. Pero walang sagot. 3 beses, 5, 10, wala talagang sagot. Kinabahan siya ng husto. Anton, nasaan ka na? Bulong niya sa cellphone habang naglalakad pabalik sa loob ng bahay. Humampas ang malakas na hangin. Bumuluwak ang ilaw ni Claire. Ang ulan ay bumuhos na parang galit na galit. Niyakap ni Claire ang anak. Huwag kang matakot, Angelo. Ligtas tayo. Nandito si Mama. Ngunit sa loob niya, lalong lumakas ang kaba. Hindi lang dahil sa bagyo, kundi dahil sa hindi pag-uwi ng asawa niya. Makaraan ng 2 araw, matapos humupa ang ulan, nakinood si Claire ng TV sa kapitbahay para makibalita. At doon tumigil ang kanyang paghinga. Sa balita, ipinalabas ang mga larawan at video ng mga taong tumutulong sa mga nasalanta sa lungsod. Mga taong binaha. Isa sa mga nakuhaan ay si Anton. Basang-basa, may hawak na kumot, nakatayo sa gilid ng kalsada habang nag-aabot ng tulong. Ngunit hindi siya mag-isa. May kasama siyang babae. Mahigpit silang magkahawak ng kamay. At sa dulo ng video, malinaw na niyakap niya ito. Si Anton yun, mahina ngunit nanginginig na bulong ni Claire. Halos hindi siya makapaniwala sa nakikita. Parang biglang umikot ang paligid. Ang ingay ng telebisyon at hampas ng hangin ay tila naglaho. Ang bawat salita mula sa TV ay naging hungkag, walang laman.
Anton, sino siya? Paano mo nagawa to? Niyakap niya si Angelo ng mahigpit at pilit pinigilan ng pag-iyak. Hindi niya alam kung paano ipapaliwanag sa anak ang nakita niya. Na ang lalaking ipinagmamalaki nila, ang asawang minahal at piniling alagaan, ay may ibang niyayakap sa gitna ng bagyo na muntik nang sumira sa kanilang buhay. At sa gabing yon, habang tuloy-tuloy ang ulan sa labas, parang muli na namang gumuho ang mundo ni Claire. Hindi dahil sa bagyo, kundi sa pagtataksil na mas malakas pa sa anumang unos. Sa bawat patak ng ulan, naririnig niya ang tawa ni Anton kasama ng babae sa TV. Sa bawat ihip ng hangin, nararamdaman niya ang lamig ng pagtataksil. At sa gabing yon, habang tahimik na nakayakap sa anak, nangako siya sa sarili. Hindi siya susuko. Hindi siya iiyak habang buhay. Dahil kung kaya niyang harapin ang bagyo noon, kaya niya ring harapin ang bagyong ito. Kahit pa puso niya na ang kasalukuyang sinasalanta. Makalipas ang mapaminsalang bagyo, tila natuyot ang lahat ng kulay sa buhay ni Claire. Ang dating bahay nilang puno ng halakhak ay nabalutan ng katahimikan. Si Angelo na dati laging maingay at masigla, madalas na lang naglalaro sa tabi ng bintana at patuloy na naghihintay. "Ma, uuwi pa po ba si Papa?" Napahinto si Claire sa paghuhugas ng pinggan. Sandali siyang napatingin sa anak at pinilit ng umiti. "Oo naman anak, baka busy lang siya." Ngunit sa loob niya, alam niyang kasinungalingan yon. Kahit anong pilit niyang itanggi, malinaw pa rin sa isip niya ang video. Ang mga mata ni Anton habang yakap ang ibang babae. At ang halik na parang tinapos ang lahat ng sinumpaang pangako nilang dalawa. Lumipas pa ang mga araw, hindi pa rin umuwi si Anton. Naging usap-usapan na ito sa buong baryo. May mga kapitbahay na nagtatanong, may mga bulungang hindi matahimik. Sayang si Claire, akala ko'y tapat yung asawa. Nakikita raw sa lungsod, may ibang kinakasama na. Parang bawat salitang yon ay patalim na tumatama sa dibdib ni Claire. Hanggang isang araw, natanggap niya ang balita mula sa isang kamag-anak ni Anton na nakatira sa bayan. "Claire, may kailangan kang malaman. Si Anton, may pamilya na ron. Yung babae sa video, si Rebecca, dating kasamahan niya sa trabaho." Hindi siya makapagsalita. Parang nawala ang hangin sa paligid. Kumuha siya ng lumang bag at ilang damit. Iniwan muna si Angelo kay Aling Berta at sumakay ng bus papunta sa lungsod. Habang bumabagtas sa maalikabok na kalsada, naglalaro sa isip niya ang mga tanong na walang kasagutan. Paano niya nagawa yon? Hindi pa ba sapat ang pagmamahal ko? Hindi ba ako naging mabuting asawa? Pagdating sa lungsod, agad niyang tinungo ang address na binigay ng kamag-anak. Isang maliit na bahay sa gilid ng eskinita. Kulay dilaw ang dingding at may nakasampay na mga damit ng bata. Kumatok siya roon. "Anton? Anton, nandyan ka ba?" Ilang sandali lang ay bumukas ang pinto. Si Rebecca, maganda, mas bata kaysa sa kanya at maayos ang bihis. Sa likod niya lumitaw si Anton, hawak ang baby na wala pang 1 taong gulang. Nagtagpo ang mga mata nila. Naghari ang katahimikan. Parang huminto ang oras. Claire, mahina ang tinig ni Anton at halatang nagulat. Anong ginagawa mo rito? Gusto kong marinig mula sa iyo, Anton. Totoo ba to? Siya bang babae mo? At yung bata, anak mo rin ba? Walang naisagot si Anton. Nakatungo siya, hawak pa rin ng bata, habang si Rebecca ay tumayo sa tabi niya. Nakataas ang baba. Oo Claire, anak ko to. Matagal ko nang gustong sabihin sa'yo, pero hindi ko alam kung paano. Ayokong masaktan ka. Mapait na tumawa si Claire. Ayaw mo akong masaktan? Anton, ang tagal mo na ako niloloko. Habang nagpapakahirap ako sa bukid, nag-aalaga ng anak natin. Habang inaasikaso kang lahat, ikaw pala, may iba ng pamilya. Hinarangan ni Rebecca si Anton. Tama na yan, Claire. Wala kang karapatang sigawan siya. Matagal na kami magkasama. At kung ako tatanungin mo,
Hindi ko naman siya inagaw. Siya mismo ang lumayo sa inyo. Lumayo? Hindi mo alam kung anong sakit yung iniwan niya sa amin. Tuluyan ang umiyak si Claire. Nanginginig ang kamay habang nakatingin kay Anton. Tsaka kung matino kang babae, hindi ka papatol sa may asawa na. Nagulat si Rebecca nang masigawan siya ni Claire. Anton, sabihin mo nga. May bala ka pa bang bumalik sa amin? Sa anak mo? Natahimik si Anton hanggang sa dahan-dahan niyang ibinaba ang kargang bata at nagsalita. Claire, ayoko nang bumalik. Pagod na ako sa buhay sa baryo. Kay Rebecca maayos ang lahat. Gusto kong magsimula ng panibago. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Claire. Ang mga salitang yon ay parang mga kidlat na gumugulantang sa puso niya. Ganun ba, Anton? Sige, kung yan ang gusto mo, wala na akong magagawa. Pero tandaan mo to, hindi mo lang ako iniwan. Iniwan mo rin ang anak mong dapat mong pinoprotektahan. At balang araw kapag bumalik sa'yo ang ginawa mong sakit sa akin, sana maalala mong pinili mong desisyon. Umalis si Claire nang hindi lumilingon. Ang mga paa niya'y mabigat pero ang dibdib niya'y nagsisimulang tumigas na parang bakal. Pag uwi niya sa baryo, niyakap niya ng mahigpit si Angelo. Bakit ka umiiyak? Nasaan si Papa? Pinahid ni Claire ang luha. Wala na siya, anak. Pero huwag kang mag-alala. Hindi mo kailangan ng papa mo para maging buo ang pamilya natin. Basta magkasama lang tayo. Sapat na yon. Mula nung gabing yon, may bagong apoy na sumindi sa loob ni Claire. Hindi na siya iiyak para kay Anton. Ang mga luha niya ay magiging patubig sa mga pananim. At ang puso niyang nasaktan, siya ring magiging sandigan ng bagong buhay na bubuuin niya kasama ang anak. Hindi niya alam kung papaano pero alam niyang darating ang araw na siya naman ang titingalain. Hindi dahil sa paghihiganti, kundi dahil sa tibay ng babaeng marunong na muling bumangon sa gitna ng uno. Mula nang bumalik si Claire mula sa lungsod, tila tumigil ang mundo niya. Tahimik ang bahay, siya lang ang nag-aalaga ng mga hayop, at si Angelo na lang din ang dahilan ng kanyang paghinga. Ngunit kahit sugatan ay hindi siya bumigay. Kahit iwan ako ng lahat, alam kong lagi akong gagabayan ng Diyos. Muling bumangon si Claire. Naglinis ng bahay, nagbenta sa palengke, at ipinagpatuloy ang buhay. Isang umaga, habang inaayos ang mga papeles, napansin niya ang sobre mula sa bangko. Binuksan niya ito at napatigil. Lahat ng ipon nila naubos, at pirma ni Anton ang nasa withdrawal slips. Anton, pati ito kinuha mo pa? Bulong niya at nanginginig. Hindi lang pala siya niloko, pinagnakawan pa. Pagkaraan ng ilang araw ng pag-iyak, humarap siya sa salamin. Tama na, Claire. Hindi mo mababago ang nakaraan pero kaya mong ayusin ang bukas. Simula noon, naging mas matatag siya. Inasikaso ang lahat. Pinarami ang mga alagang hayop at naglako ng produkto sa bayan. Si Angelo ang naging lakas niya. Sa bawat pagod at bawat luha, siyang dahilan para magpatuloy. At sa loob lamang ng 1 taon, unti-unting nagbunga ang lahat ng kanyang sakripisyo. Lumago ang negosyo ni Claire. Dumami ang mga suki sa palengke at pati mga karinderya sa bayan ay kumukuha na ng itlog at karne mula sa kanya. Bumili siya ng kariton, pagkatapos ay motorsiklo. Ginawa niya itong tricycle na ginagamit sa pagdi-deliver. At paminsan-minsan ay pinapagamit niya rin kapalit ang boundary. Tila bumalik ang liwanag sa kanyang buhay. At lahat ng yon ay galing sa sarili niyang pawis at tiyaga. Isang gabi, habang nagluluto ng hapunan, napatigil siya at napatingin sa labas. May kalakasan ng ihip ng hangin, kasabay ng marahang pag-ulan, ngunit hindi na siya natatakot. Hindi na siya yung dating babaeng nanginginig sa bawat kulog. Ngayon ay kaya niya nang tumingin sa bagyo ng diretsyo dahil alam niyang kaya niya na yung labanan. Mama, ang lakas ng ulan. Parang yung bagyo dati, sabi ni Angelo habang nakasilip sa bintana. Nilapitan ni Claire ang anak at hinaplos ang buhok nito. Oo anak, pero iba na tayo ngayon. Hindi na tayo natatakot sa bagyo
Kasi mas matatag na tayo. Tayong dalawa lang, sapat na para buuin ang bahay na to. Niyakap niya si Angelo at sa sandaling yon, naramdaman niyang kaya niyang harapin ang kahit na ano. Wala na siyang galit, tanging determinasyon na lang ang naiwan. Sa puso niya, alam niyang may babalik kay Anton. Hindi niya kailangang maghigante. Ang panahon na mismo ang gagawa noon para sa kanya. At habang sinasara niya ang ilaw bago matulog, mahina siyang nagsalita. Hindi ko kailangan ng sino mang lalaki para patunayan na may halaga ako kasi kaya kong tumayo ng mag-isa. Mabilis na lumipas ang panahon. Mula sa mga luha at paghihirap, naging matibay na haligi si Claire sa sariling buhay. Tuwing umaga, makikita silang mag-ina na magkasabay nagbubuhat ng bayong. Ang isa'y puno ng gulay, ang isa na may itlog at karne. Ang palengke na dati ay lugar ng mga alaala ni Anton, ngayon ay lugar ng panibagong simula para sa kanya. Halos lahat ng tendera at mamimili ay kilala na si Claire. Hindi lang dahil sa produkto niya, kundi dahil sa kanyang kabaitan at sipag. Ang dating tahimik na babae na minsang iniwan ng asawa, ngayon ay tinitingalanan ng marami. Kapag umuuwing pagod si Claire, nauuna na rin niyang asikasuhin ng anak. Angelo, tapos ka na ba sa homework mo? Opo ma, pagkatapos ko nito tutulungan na kitang magpakain sa mga baboy. Hindi mo na kailangan tumulong palagi anak, pero gusto ko yung ginagawa mo. Yan ang tunay na masipag. Habang patuloy na umuunlad ang negosyo ni Claire, kabaliktaran naman ang nangyari kay Anton. Ang dating tindig nito na puno ng kumpiyansa ay unti-unti nang naglaho. Nilamon ng kamalasan at kahirapan. Matapos iwan ng pamilya, sinubukan ni Anton na bumuo ng bagong simula kasama si Rebecca. Nagtayo siya ng maliit na sari-sari store. May karatolang yari sa karton at ilaw na kumikislap sa gabi. Sa unang buwan, maayos naman ang kita. Magkasama pa silang nag-aayos ng paninda, nagbibilang ng benta at nag-aambisyong palaguin ang negosyo. Ngunit nang magsimulang bumagal ang bentahan at naubos na ang puhunan, unti-unting pumasok ang tensyon sa kanilang pagsasama. Anton, puro ka nalang pangako. Sabi mo mas gagandang buhay natin pag iniwan mo si Claire. Pero ngayon mas mahirap pa tayo. Rebecca, magtiwala ka lang. Makakabangon tayo, maghahanap ako ng trabaho. Babawi tayo. Trabaho? Sa tingin mo sapat yan? Paulit-ulit mo na yung sinasabi. Hindi ako katulad ni Claire na marunong magtiis. Gusto ko mabuhay ng maginhawa. Habang tumatagal, lalo lang lumala ang ugali ni Rebecca. Madalas na itong lumalabas ng bahay. Sumasama sa mga kaibigan at iniiwan si Anton sa tindahan. Ang perang dapat ay pambili ng paninda, nauubos sa bisyo at luho. Hanggang sa tuluyan ang nalugi ang tindahan. Nagsimula silang mangutang sa mga kapitbahay. Pero nang hindi na makapagbayad, nagsimula silang iwasan ng mga tao. Isang gabi, umuwi si Anton galing sa paghahanap ng trabaho at nadatnang wala na si Rebecca at ang anak nila. Walang sulat, walang paliwanag. Tanging bakanteng aparador at mga laruan ng anak nila ang naiwan. Kinabukasan, nalaman niyang umalis ito kasama ang bagong kinakasama. Rebecca, bakit mo ginawa to? Halos pasigaw niyang tanong habang hawak ang lumang litrato nilang mag-anak. Ngunit wala na siyang maririnig na sagot. Mula noon, naglakad si Anton sa mga kalsada ng bayan na parang anino ng dating sarili. Bumalik siya sa pagiging kargador, dalang bigat ng pagod at pagsisisi. Wala na siyang pera, wala nang kasama, at wala na ring direksyon. Sa bawat binubuhat niyang sako, sa bawat pawis na nahuhulog sa lupa, alam niyang unti-unti siyang pinagbabayad ng buhay sa mga kasalanang minsan niya nang itinanggi. Habang si Anton ay naghihirap, lalong gumandang buhay ni Claire. Isang gabi, habang nagbibilang siya ng kita sa maliit na mesa, lumapit si Angelo. Mama, ang dami na nating pera. Pwede na tayong bumili ng bagong sapatos. Natawa si Claire at hinaplos ang ulo ng anak. Oo anak, pero hindi lang sapatos ang bibilhin natin. Magtatabi tayo para sa kinabukasan mo. Gusto kong makapagtapos ka ng pag-aaral. Yung may mararating ka talaga.
Gusto ko maging engineer, ma. Para ako naman ang magtatayo ng bahay natin. Engineer? Magandang pangarap yan, anak. At alam kong kaya mo, basta huwag kang susuko kahit mahirap. Habang pinagmamasdan ng anak, naalala ni Claire kung saan siya nagsimula. Isang batang naulila, iniwan ng asawa at pinagsarahan ng mundo. Ngayon, narito siya, matatag at patunay na kaya niyang magtagumpay ng walang inaasahan kundi ang sarili. Kinabukasan, habang nag-aayos ng paninda sa palengke, napansin niyang may lalaking nakaupo sa gilid ng kalsada. Dumudungaw ito sa kanya, mahina at parang pamilyar. Nang lumapit siya, biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Si Anton, marumi, payat at halatang hirap sa buhay. Ngunit sa kabila ng pagkagulat, walang galit na naramdaman si Claire. Tanging awa lang. Hindi niya nilapitan si Anton. Tumalikod lang siya at muling tinuloy ang pagtitinda. Hindi niya na kailangan ng paliwanag, hindi na rin siya naghahanap ng hustisya. Dahil sa panahon na yon, malinaw sa kanya. Ang tunay na paghihigante ay ang makita ng taong nanakit sa'yo na mas masaya ka nang wala siya. At nang gabing yon bago matulog, pabulong siyang nagdasal. Salamat Panginoon dahil tinuruan mo akong tumindig mag-isa. Kung hindi ako iniwan, baka hindi ko natutunang maging malakas. Habang nakahiga siya sa tabi ni Angelo, marahang umihip ang hangin sa labas. At sa loob ng bahay, ramdam niya na ang kapayapaan. Ang katahimikang minsang nawala, ngunit nga'y bumalik, dala ng tagumpay at pagbangon. Isang taon nang lumipas, mas naging masagana ang buhay ni Claire. May sarili na siyang tindahan sa bayan, may mga tauhang tumutulong sa kanya, at napapaaral niya na sa magandang eskwelahan si Angelo. Sa bawat araw, ramdam niyang lumalapit siya sa mga pangarap na minsan ay inakala niyang hindi niya na maaabot. Ma, mataas po ulit ang grades ko. Tuwang-tuwang sabi ni Angelo isang gabi habang ipinapakita ang report card. Ngumiti si Claire, baka sa mukha ang pagka-proud. Ang galing mo talaga anak, sabi ko naman sa'yo kapag nagsikap ka walang imposible. Habang nagkakape sila sa balkonahe, biglang may kumatok. Si Aling Berta, ang dating kasamang tendera sa palengke. May dalang balita. Claire, narinig mo ba yung tungkol kay Anton? Bakit po? Anong nangyari? Na-aksidente raw. Nahulog habang nagtatrabaho dun sa construction site sa bayan. Dinala sa ospital. Parang malubha raw ang injury. Sandaling tumigil ang mundo ni Claire. Hindi niya alam kung anong mararamdaman. Awa, galit o simpatya. Matagal niya nang isinara ang pahina ng buhay na yon. Pero heto at muli na namang bumabalik sa kanya ang pangalan ni Anton. Kinagabihan, hindi siya mapakali. Habang natutulog si Angelo, nakatitig lang siya sa bintana. Naalala niya ang lahat. Ang pagtataksil, ang sakit at ang mga gabing umiiyak siya ng palihim. Ngunit kasabay nito, sumagi rin sa isip niya ang mga panahon na masaya pa sila. Ang mga tawanan sa bukid, ang pag-aalaga nila kay Angelo at ang mga pangakong kalaunan ay napako. Kinabukasan, nakatanggap siya ng tawag mula sa ospital. Ma'am, kayo po ba si Miss Claire Santos? Tinatanong po kayo ni Mr. Anton Reyes. Gusto raw kayong kausapin? Tahimik si Claire sa kabilang linya. Mabagal siyang sumagot. Sige po, pupunta ako. Pagdating niya sa ospital, naamoy niya agad ang halimuyak ng gamot at alkohol. Habang naglalakad sa pasilyo, tila bumibigat ang bawat hakbang. At nang buksan niya ang pinto ng silid, tumambad sa kanya ang isang lalaking halos hindi niya na makilala. Si Anton, payat, maputla at nakaratay sa kama. May mga tubo sa katawan at ang mga mata nito'y pagod na pagod. Nang makita siya ni Anton, tila muli itong nabuhayan. Claire, salamat at dumating ka. Akala ko hindi mo na ako haharapin. Tahimik si Claire, lumapit siya sa kama at marahang nagsalita. Bakit mo ako pinatawag, Anton? Hindi mo kailangan humingi ng tawad sa akin. Matagal na akong nakausad. Huminga ng malalim si Anton. Hindi lang yun, Claire. Wala na akong ibang malapitan. Wala na si Rebecca. Iniwan ako.
Wala akong pera, wala akong pamilya, at wala na akong lakas. Nanilid ang mga luha sa mata ni Anton. Patawarin mo ako sa lahat ng ginawa ko. Gusto ko sanang makita si Angelo kahit sandali lang. Napapikit si Claire, pinipigilan ng luha. Ang mga salitang yon, dati ay magpapasaya sa kanya. Pero ngayon ay parang wala ng bisa. Ngunit sa ilalim ng lahat ng sakit, may natitirang awa. Hindi para sa dating asawa, kundi para sa taong minsang naging bahagi ng kanyang buhay. Hindi ako tulad mong walang puso, Anton. Tutulungan kita. Pero hindi dahil mahal pa kita, tutulungan kita dahil ayokong maging katulad mo. Ilang linggo matapos yon, tinulungan niya si Anton na makalabas sa ospital. Binilhan pa niya ng simpleng wheelchair at binigyan ng kaunting tulong upang makapagsimula. Tinupad niya rin ang hiling nito na makita si Angelo. Sa unang pagkikita nila, tahimik lang si Angelo. Tinitigan lang niya ang ama na halos hindi niya na makilala. Papa, ikaw ba yan? Tumango si Anton at luhaan. Oo, anak. Pasensya na kung matagal ako nawala. Hindi ko kayo dapat iniwan. Niyakap siya ni Angelo at doon tuluyang bumuhos ang luha ni Anton. Si Claire, nakatayo sa gilid, tahimik lang na nakamasid. Sa isip niya, siguro ito na ang hustisya ng langit. Matapos ang nangyaring aksidente, hindi na muling kailanman nakalakad si Anton. Paminsan-minsan, dumadaan si Claire upang maghatid ng pagkain o ng gamot. Pero hindi na sila nag-uusap ng matagal. Sa mga sumunod na buwan, muling bumalik si Claire sa dati niyang buhay. Abala sa bukid, abala sa negosyo. Habang si Anton nanatiling mag-isa, pinapanood ang mga araw na dahan-dahang lumilipas. Isang hapon, nagtagpo silang muli sa palengke. Tahimik lang si Anton na pinagmamasdan si Claire na kangiting nagbebenta ng mga gulay. Salamat, Claire, sa lahat ng tulong mo. Magpapakalayo-layo muna ako. Hindi siguro dito. Gusto ko ulit ng panibagong buhay. Ikumusta mo na lang ako kay Angelo. Mahinang sabi ni Anton. Tumango lang siya. Hulayin, Anton. Mag-iingat ka. Sasabihin ko na lang sa anak natin. Tumalikod si Anton habang pinapaikot ang gulong ng kanyang wheelchair. Pag-uwi ni Claire, napatingala siya sa langit. Magaan ang loob niya, wala nang galit at wala na ring bigat. Handa na siya kung ano ang i-offer sa kanya ng buhay. Mabilis pang lumipas ang mga taon. Ang mga sugat na minsan ay bumalot sa puso ni Claire, unti-unti nang naghilom. Hindi naman nawala ang mga alaala ng nakaraan. Natutunan niyang tanggapin ang mga ito bilang bahagi ng kanyang paglalakbay. Ngayon, may mas malaking tindahan na siya sa bayan. Malaki na rin ang lupang sakahan at marami ng tao ang nagtatrabaho para sa kanya. Ang bahay nila ay pinapaayos na rin. May sementadong sahig, malinis na bakuran at mga halaman sa paligid na parang simbolo ng panibagong simula. Si Angelo, binata na talaga. Matalino, magalang at kasing sipag ng kanyang ina. Tuwing umuuwi ito galing sa eskwela, laging may daladalang pasalubong at kwento. Ma, alam mo ba? Yung professor namin, sabi gusto ko niyang makilala. Narinig daw niya yung negosyo mo sa bayan. Yung poultry farm mo raw, ang pinaka-progressive sa lugar natin. Ngumiti si Claire, pinunasan ng pawis sa noo. Talaga? Aba, ang layo na nang narating natin, anak. Kung nandito lang sana ang lolo't lola mo, siguradong proud na proud sila sa'yo. Niyakap siya ni Angelo. Salamat po, ma. Pero ako po ang pinaka-proud sa inyo. Kasi kahit anong hirap hindi kayo sumuko. At doon napaluha si Claire. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa saya. Isang araw, abala siya sa palengke nang ipakilala sa kanya ni Aling Berta ang isang bagong suki. Si Engineer Wilfredo Basco. Isang profesional mula sa bayan na madalas bumibili ng itlog at karne para sa proyekto nilang kalsada. Magalang at mabait si Engineer Basco. Hindi siya tulad ng ibang lalaking nagyayabang ng pera o ng trabaho. Tahimik lang siya, laging nakangiti at marunong makinig. Sa una, porma lang ang kanilang usapan tungkol sa negosyo. Ngunit kalaunan, mas madalas na itong dumadaan. Minsan para bumili, minsan para lang kamustahin si Claire at si Angelo. Hindi nagmadali si Engineer Basco.
Alam niyang marami ang pinagdaanan ni Claire, kaya hinayaan niya na unti-unti siyang makilala. Hindi ko kailangang palitan ng nakaraan mo, Claire. Mahina niyang sabi. Ang gusto ko lang ay makasama ka sa mga darating na araw. Si Angelo naman nagustuhan ng presensya ng engineer. Tinutulungan siya nitong gumawa ng project sa eskwelahan at madalas ay magkasama silang mag-usap tungkol sa mga plano sa buhay. Mabait naman si Tito Wilfredo. Pwede siyang maging kaibigan mo, sabi ni Angelo minsan. At sa unang pagkakataon, ramdam ni Claire na muling bumukas ang puso niya. Hindi dahil sa pangangailangan, kundi dahil sa tiwalang unti-unting bumabalik. Dumalas palalo ang pagdalaw ni Engineer Wilfredo Basco sa bahay ni Claire. Nung una, dala lang niya ang mga order na materyales para sa pinapagawang bahay ni Claire. Ngunit kalaunan, siya na mismo ang tunay na dahilan. Tahimik ngunit totoo ang panliligaw ni Engineer Basco. Hindi siya nangako ng ginhawa kundi ng respeto at kapanatagan. Ngumiti si Claire. Sa puso niya, alam niyang unti-unti na siyang natutong magmahal ulit. Pagkaraan ng 2 taon, ikinasal sila sa simbahan ng bayan. Simpleng seremonya ngunit puno ng saya at pag-asa. Mula ngayon, magiging magkatuwang na tayo sa buhay, Claire. Wika ni Wilfredo habang isinusuot ang singsing. Habang yakap siya ni Wilfredo, dama niya na buo na ang mundong minsang gumuho. Lumipas pa ang mga taon, patuloy na lumago ang negosyo ni Claire. Si Angelo nakapagtapos na rin sa kursong engineer. Nakapasa na rin siya sa exam at nakakuha na ng lisensya. Patunay na ang sipag at tiyaga ay magbubunga basta huwag lang susuko. Ang kwento ni Claire ay paalala na kahit gaano kalalim ang sugat ng pagtataksil, may pag-asang bumangon at magmahal muli. Muli, ako po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.